Magandang araw everyone! Welcome back to the channel. Ngayon, tayo ay sumisid ng malalim sa isa sa pinaka-pinag-uusapang mga paksa ng depensa sa ating rehiyon, ang patuloy na pagkaantala sa konstruksyon at paghahatid ng dalawang 123-meter landing platform docks, LPDs, ng tagagawa ng barko na pag-aari ng Estado ng Indonesia, PT PAL, para sa Philippine Navy. Ang aming kamakailang post tungkol sa mga pagkaantala na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon, lalo na mula sa Indonesian at rehiyonal na mga komunidad ng depensa, na ang ilan ay nagkakalat pa ng mga maling pahayag na ang Pilipinas ay hindi nagbayad para sa mga barko o mas masahol pa ay hindi kayang bayaran. Kaya ngayon, itatakda natin ang record gamit ang mga opisyal na dokumento, na verify na data, at isang malinaw na paliwanag kung paano gumagana ang sistema ng pagpopondo ng depensa ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay nag-order ng dalawang bagong 123-meter landing platform docks mula sa PT PAL noong Hunyo 2022. Ang mga barkong ito, kapag naihatid na, ay makabuluhang magpapahusay sa sea lift at amphibious na kakayahan ng Philippine Navy, lalo na para sa humanitarian assistance and disaster response missions at joint operations. Ngunit ang pag-unlad ng konstruksyon ay mabagal. Noong kalagitnaan ng 2024, hindi pa naihahatid ang unang barko at ipinapakita ng mga kamakailang ulat na inuuna ng PT PAL ang iba pang mga proyekto, kabilang ang sariling Merah-Puti, Arrowhead 140, frigate ng Indonesia, at isang 163-metrong LPD para sa UAE Navy. Ngayon, sa halip na tanungin ang PT PAL kung bakit, sinasabi ng ilang grupo at pahina ng social media sa Indonesia na hindi binayaran ng Pilipinas ang PT PAL o kulang ang pondo ng gobyerno ng Pilipinas para gawin ito. Mali iyon, at ipapakita namin sa iyo ng eksakto kung bakit. Una, harapin natin ang claim na hindi makakabayad ang Pilipinas dahil umaasa ito sa mga pautang. Iyan ay ganap na hindi totoo. Ayon sa batas, ang Pilipinas ay hindi maaaring gumamit ng higit sa $300 milyon na halaga ng mga pautang para sa mga layunin ng pagtatanggol. Isang tuntunin na ipinatupad na mula noong 1970s. At sa katotohanan, walang makabagong pagtatangkilik ng Pilipinas. Hindi ang Jose Rizal class frigates, hindi ang Tarlac class LPDs, hindi ang FA-50 PH jet, ang napunduhan sa pamamagitan ng mga pautang. Ang lahat ay direktang binabayaran sa pamamagitan ng taunang pondo ng pamahalaan. Sa kabaligtaran, lubos na umaasa ang Indonesia sa mga dayuhang at domestic na pautang upang tustusan ang modernisasyon nito, na nagpapahintulot sa kanila na pumirma ng mas malalaking kontrata. Ngunit may mga panganib iyon, lalo na kapag naantala ang mga mapagkukunan ng pagpopondo o mga pagbabayad. Samantala, tinatahak ng Pilipinas ang mas mabagal ngunit mas ligtas na ruta, pagbabayad ng lahat ng cash mula sa sarili nitong pambansang budget. Ngayon ipaliwanag natin kung paano talaga binabayaran ng Pilipinas ang mga proyekto nito sa pagtatanggol. Ginagamit namin ang tinatawag na Multi-Year Obligation Authority. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga pagbabayad ay ginagawa lamang kapag naabot ng kontratista ang mga partikular na milestone, tulad ng pagkumpleto ng disenyo, paglalagay ng kilya o panghuling paghahatid. Para sa kontrata ng PT PAL, ang ischedule ng pagbabayad na inaprubahan ng Department of Budget and Management ay ganito. Unang pagbabayad, 15% sa pagpirma ng kontrata at pagsisimula ng proyekto. Pangalawang pagbabayad, 35% sa paghahatid at pagtanggap ng unang barko. Ikatlong pagbabayad, 50% sa paghahatid at pagtanggap ng pangalawang barko. Binayaran na ng Pilipinas ang paunang 15% na deposito noong 2022 at nagbayad pa ng karagdagang 45% noong 2024 na ay nagdala ng kabuuang bayad sa 60% ng kabuuang halaga ng proyekto. Bago pa man matanggap ang unang barko,
So yung claim na hindi nagbayad ang Pilipinas? Ito ay totoo na mali. Sa katunayan, ang PT PAL ay mayroon ng higit sa kalahati ng kabuuang bayad sa kamay. Ang pagkakaiba ay talagang bumaba sa kung paano pinamamahalaan ng bawat bansa ang paggasta sa pagtatanggol. Dahil hindi maaring umasa ang Pilipinas sa mga pautang, kailangan nitong maingat na planuhin ang cash flow nito at mga timeline ng proyekto. Hindi ito pumipirma ng kontrata maliban kung sigurado na ang pagpopondo ay mapapanatiling mula simula hanggang matapos. Kaya naman hindi pa natin nakikita ang Pilipinas na nagpupush sa mga malalaking programa tulad ng multi-role fighter acquisition. Dapat munang garantisado ang pondo. Samantala, ang Indonesia ay lumagda ng ilang bilyong dolyar na kasunduan sa ilalim ng dating ministro ng Depensa. Ngayon ay si Pangulong Prabowo Subianto, kabilang ang mga fighter jets, submarino at barko. Ngunit hindi lahat ng ito ay natanto. Ang ilan ay hindi pa rin napopondo. Ang iba ay naantala dahil sa mga issue sa pagpopondo. Kaya bago i-claim na ang Pilipinas ay hindi makabayad, dapat na maunawaan ng mga Indonesian na ang sistema ng Pilipinas ay sadyang konserbatibo. Hindi walang kakayahan. Ang isa pang issue na umiikot ay ang di umano'y pagsasama ng mga subsystem ng Israel sa disenyo ng LPD na sinasabi ng ilang mga Indonesian na naging sanhi ng pagkaantala. Mali rin iyon. Hindi hiniling ng Philippine Navy ang PT PAL na maglagay ng anumang kagamitang Israeli. Ang hiniling ng Navy ay storage space para sa Israeli-made Spike ER at Spike NLOS missiles. Dahil ang mga barko ay magsisilbing motherships para sa aming MPAC at Acero-class missile boat at AW-159 Wildcat helicopter na lahat ay gumagamit ng mga missile na iyon. Walang direktang koordinasyon sa mga kumpanya ng Israel. Hindi kinakailangan ng PT PAL na kumuha o magsama ng anumang bagay na Israeli. Ang anumang pag-install sa hinaharap ay gagawin sa Pilipinas pagkatapos ng paghahatid. At sa ngayon wala pang planong mag-install ng mga Israeli system. Kaya kung nagbayad na ang Pilipinas, ano ba talaga ang dahilan ng pagkaantala? Ang mga ulat mula sa mga tagamasid ng depensa ng Indonesia mismo ay nagmumungkahi na ang PT PAL ay maaaring nahihirapan sa kapasidad ng produksyon at prioritization ng proyekto. Ang kanilang dalawang pangunahing dry dock sa Surabaya ay kasalukuyang inookupahan. Isa itong Meraputi, frigate para sa Navy ng Indonesia, at isa pa na iniulat na para sa 163-meter LPD ng UAE Navy, isang proyektong nilagdaan halos isang taon pagkatapos ng deal sa Pilipinas. Kaya bakit unang ginagawa ang LPD ng UAE? Lumilitaw na inuuna ng PT PAL ang mga domestic at mas bagong dayuhang proyekto. Posibleng ginagamit pa ang mga pagbabayad sa Pilipinas upang suportahan ang daloy ng pera nito at mga lokal na proyekto. Tinutukoy din ng mga mapagkukunan ang mga issue sa paglalaan ng lakas tao, labis na pangako, at maging ang mga problema sa disenyo sa frigate ng Meraputi na maaring makaapekto sa kanilang pangkalahatang timeline ng produksyon. Sa madaling salita, ang pamamahala at pag-schedule ng PT PAL, hindi ang mga pagbabayad ng Pilipinas, ang malamang na ugat ng pagkaantala. Lahat tayo ay para sa patas na talakayan. Ngunit ang maling impormasyon ay hindi nakakatulong sa sinuman. Ang Pilipinas ay nananatiling mabuti at maaasahang customer ng PT PAL na nakabili at tumanggap ng ilang barko noon, kabilang ang Tarlac-class LPDs. Kaya't sa halip na magpakalat ng mga maling salaysay, mas mabuting tingnan ang mga katotohanan at unawain kung paano maaaring patuloy na magtulungan ang dalawang bansa para sa katatagan at pagtutulungan ng rehiyon. Kung nakita mong nakakatulong ang pagsusuri na ito, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, and mag-subscribe para sa mas malalim na mga updates sa depensa at maritime news. Salamat sa panonood, at gaya ng dati, manatiling may kaalaman, manatiling mapagbantay, at suportahan ang modernisasyon ng depensa ng Pilipinas.